Magandang araw po sa ating lahat. Welcome back po sa aking munting YouTube channel, Rich NZ TV. Ayan po, kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe, paki-hit na lang po ang subscribe button po para po updated po tayo sa aking mga uploads. And maraming salamat po sa lahat in advance po. Ngayon po tayo po ay magbibigay ng munting reaksyon patungkol po dito sa live nila Tik John. Ang pamagat ay ang tutuldok sa lahat, last part. Ayan po, tunghayan po natin. 8 na ba? Ito ko. Oo nga, nagsalita. Si Tito, nakalimutan na Stephen na pala. Nakatalitin na. Birthday? Tito po yan, Tito Brandon, ano yun? Parang wala kayo ito ng birthday niyo sa ama. Hindi, nandun po ako. Hindi alam na Stephen. Ano ito? Dalawa na ako hindi makakalimutan. Ito yung birthday ni Alvin. Ano yung dalawa kong di makakalimutan? Ano? Ikaw, sabi mo, sabi ka. Kung mapapansin po natin dyan na si Dave po ay napakasaya po niya. Mukhang maayos na po yung pag-uusap nila doon sa barangay. No? Makikita po natin, akalain po natin parang lumang video nila. No? Kasi ganyan din po sila magturingan ni Tik John at saka ni Dave. No? At ganun din kung tumawa si Dave. No? Parang at home na po siya sa pagkakataon na yan. Ano yun? Ay, yung anniversary. Kala ko, birthday. Doon ko lalo din ako. Dahil ka na ba ito? Ito ko may 30 ka na ba tita? 31? Hindi rin kami ako celebrate sa'yo. Nabasa na po namin na ano. Tara na kita, mag-celebrate na tayo ngayon. Ang daming naudlot. At ganun din naman na si Papa Francis niya. Mukhang masayang-masaya naman dyan sa pagkakataon na yan. At mukhang ayos naman din yung pag-uusap nila sa barangay. Mukhang nagkakapatawaran na ng gusto. Kasi kung mapapansin niyo po dyan sa video na yan, parang walang problema, no? Parang walang nangyari, no? Kaya saludo ako sa mga Manalastas family. Talagang pag nagpapatawad, no? Iba talaga pagka ang mga tao na may Kristo sa buhay, no? Yung mga nagkasala sa kanila ay madaling mapapatawad. After this video ka, Tekram, is dangerous na tayo. Tapos na tayo sa anumang naging issue po natin. Ano? So, stay put lang po kayo. Nagkain na po muna tayo kasi para malakas. Medyo naubos po yung energy namin. So maliwanag na sinasabi ni Tik John diyan na talagang maayos na yung pag-uusap nila sa barangay. So kaya po makikita po natin diyan, mapapansin po natin na masaya na po ang bawat isa, no? Hindi lang natin alam yung nakapalibot kay Dave ngayon kung anong mararamdaman nila sa pagkakataon na yan. Siguro maaring nabigla, no? Yung mga nagdedepensa kay Dave, ang kanyang ninang Daisy at sila Biena, maaring ganon, magugulat sila dahil makikita natin na maayos na sila, masayang masaya sila. Yun, no? Muna tayo, charge muna tayo. Hindi ko rin tayo na. Ito na yung lunch talaga. Ito pa lang yung lunch. Sa Telegram, like na lang po ng video ang pwede niyong magawa. Ayan. Kasi, para po mas payapa muna yung ating live, ay disable po muna ang ating comment section. So, ayan. Para i-giveaway po muna natin yung mga halagang issues para po settled na po tayo. So ngayon tatalakayin nila yung mga issue na pinaka-main issue, no? Lilinawin nila sa publiko yung mga sinasabi ni Dave noon, no? Lilinawin nila ngayon magmumula kay Dave yung mga kasagutan na itatanong ni Tik John.
Kinain natin ng kape kanina. Nadala mo. Yes, pati yung pakli ko yan siya. Hindi ako kalahati lang, okay na ako. Hindi na ako. Nen, thank you. Ang dami naman dalang kape. Naghati tayo dun. Kaya kalahati lang. Sa tubig yung sa ganito. Kasi din, kasi isda yung ulam. Ano? Matinig pa ata. Ganun mo yung plato mo ito kung ito. Alam nyo guys, masasabi ko po dito sa Manalastas family, no? Makikita po natin na yung kanilang sinseridad sa kanilang mga puso, no? Alam naman natin na sila po ay born again Christian, so makikita po natin yung mga tao na mayroong mga Kristo, no? Kristo sa buhay, no? Talagang isinasapamuhay nila yung aral ng Diyos, no? Makikita po natin sa tao yan. Makikita natin sa pananalita, no? Kung mga kilos, no? Si Take John, mula nung pumutok ang issue, kapag nagla-live siya, makikita po natin na talagang mahinahon pag nagsasalita siya, no? Hindi po natin nariringgan na tumaas yung boses, no? Talagang pinapamuhay nila yung salita ng Diyos. Nandoon yung kababaan ng loob nila. Kaya hindi po natin nakikitaan ng anuman na labag sa kalooban ng nanunood yung pagla-live ni Tech John. Ano yung bangus dito? Parang may malapad siya na tinig. Anong kasama ng bata ito? Anong isda? Kaya isa. Dito? Akala ko na tinik ako to. Tonsillitis para. Kaya na ako kahit ito lang sa akin. Gusto na ako na hindi pa siya nawawala. Parang sumasabit. Guys, kung babalikan po natin yung mga old videos nila, no? Kapag nagla-live sila Tech John, si Dave ay laging nasa tabi ni John, no? Kung magkukwentuhan sila, no? Habang kumakain, parang ganito yung nakikita ko, no? Parang hindi iba. Akala mo lumang video nila ito, pero hindi po. Kaya nagkapatawaran na to bago sila humarap dyan. Gusto na to yun. Ilalayo ko na po katekra ng wala baka makarante pa eh. Makarante pa. At lalo na patungkol pag-uusap regarding po sa mga issues. So malayo natin, sa mga susunod na panahon, baka naka-lifetime, biglang dumating si Dave. Pwede naman siyang huwag magpakita or ano. Basta about who this matter, this is the last live and video. So, Tito Francis, kanina nag-usap po tayo sa barangay na Ayun guys, narinig po natin na after sa live na yan, hindi na po sila magla-live patungkol sa kay Dave. Dahil nagkaayos na. Bali, ang gagawin lang nila dito, lilinawin sa publiko yung mga main issue
no, na naisettle na. Pero hindi lahat. Po ang naging pag-uusap at mas naging malinaw po yung kung paano nagsimula. And do you agree pwede lahat yung mga napag-usapan? Okay. So yun po Katekram. At peanut butter ko sa inyo. So yun. Ready na ba? Ready ka na? Okay. Tito Francis, are you ready? Kapag nag-2,000 na muna, 1,800 pa lang. Hindi, joke lang po. So ito po Katekram ang mga naging pag-uusap at sa pick-up. Yung alam ko naman may vlog yun para makita lang Ah. yung mga nagmamahal. So ayun po, pagdating ho dun sa details ho ng pera mamaya ay didiretso po sila sa, ay hindi ata ang napag-usapan, sa Lunes na lang itatransfer sa bank. So yung details ng Katekram is hindi na ho natin dito mapag-uusapan. Siguro some other time para lang po for dito, para clarification dun sa mga taong involved o concerned, no, dun po sa mga pinaabot po nilang pagmamahal. So malinaw po na yung pera na itatransfer sa bank account ni Dave ay magaganap po yan sa darating na Lunes. Ayan po, malinaw po sa lahat, dun po sa mga nag-content patungkol sa pera ni Dave. Ayan, malinaw na malinaw po sa lahat. O, dun po sa mga taga-subaybay nung taga-tanggol ni Dave. No, malinaw po sa inyong lahat, sa ating lahat na itatransfer na po pabalik doon sa account ni Dave. Usap natin sa barangay. Is naging clear both side kung saan pinagmulan ng problema at bakit umabot ng ganito ka worst yung problem. Okay? So before we start, may gusto ko bang sabihin, magbati or whatever. Wala po. Magandang hapon po sa lahat ng mga technical. Okay. Tito Francis, you wanna say something before we start? Good afternoon po sa lahat ng mga katyakarang anak po at yung kayo hanggang matapos sa tulay para maunawaan po ano yung nangyari sa pag-uusap. Okay. Actually, Ayan, tama po yan na mag-stay po tayo dito sa kanilang live para lahat po ng mga bagay na hindi po natin naunawaan noon ay mauunawaan na po natin ngayon. Tama po yung sinabi ni Francis. is which is dahil nga nagkausap-usap sa PAO, ang tawag dito, parang majority ng camp ninyo is ayaw nila siyang papagharapin, parang ganon. So, kaya commendation kay Kuya din na mas pinili niya na makaharap po kami, makausap. So, malinaw po sa atin na yung kampo ni Dave, no, na dapat hindi na haharap diyan, gusto na hindi na humarap diyan si Dave. Yun po yung gusto ng kampo ni Dave, but pinili ni Dave na makausap mismo yung mga Manalastas family para makipag-ayos. At yun po yung maganda na ginawa ni Dave diyan sa pagkakataon na yan. Hindi naman pag-usapan po yun, di ba? Hindi naman pwedeng distant na paano natin masisettle kung walang pag-uusap ng nangyayari. Ayun na. Wala ko diyo. Ayan, tama yung sinabi ni Tik Jun, no? Paano maayos kung yung nagrereklamo mismo ay wala diyan. Hindi naman po pwede na nasa malayo yung kausap. Tapos yung Manalastas ay nandyan. Hindi naman po pwede yung representative lang ang haharap sa Manalastas. So, pinakamaganda yung ginawa ni Dave na humarap dyan para talagang magkaharap-harap sila, magkapatawaran, magkaroon ng closure, no? At magkapaalaman ng personal. Ayan, yung pinakamaganda na ginawa ni Dave. Yan, saludo ako doon. Commendation po kay Kuya Dave na mas pinili ho niyang
humarap sa, yun nga lang, ang tagal. Kumbaga, nag-cause na ng maraming sigalot. Pero, yun, sabi ko nga, commendation na at least on this part, nanindigan ang ating Kuya Dave na humarap at makipag-usap po para humasettle po natin yung mga issues. Tatay Ram, may gusto ko ba muna sabihin before natin i-tackle yung mga ilang sa mga napag-usapan? Okay. Sabi ko rin yung about sa kaperahan, mamaya na lang. Ayun guys, tama naman yung sinabi ni Tik Jun. Kaya umabot sa ganung pagkakataon na naging malala. At sinabi naman din yan ng Manalastas family noon pa man na kailangan ni Dave na humarap na. At sana hindi na niya pinaabot ng ganun pa kalala. So, ayun. At least ngayon, nagkaroon na ng linaw yung kanilang problema. Okay. So ito po yung mga naging pag-uusap po kanina. Again, ulitin ko po, ito po ay naging mapayapa at naging fair ataso kasi meron naman po tayong barangay official so na naka-mediate po sa atin. Wala naman pong nangyaring sakitan. At ano pong naging maayos po ang pag-uusap. Okay. So Kuya Dave, makinig ka mabuti para sa kaayusan na itong naging problema. Anong araw nung nagpaalam ka na umalis, Kuya? Basta somewhere there. Okay. Nung mga araw po na nagpaalam po ang ating Kuya. Katagram, medyo stay with us. I-establish lang po natin mabuti. Ito pong itong issue para po sa kaayusan po ng lahat. Basta Kuya, kung meron akong nasabi o masasabi na sa tingin mo is hindi fair, sa tingin mo hindi patas, mag-rebat ka kaagad ha. O dito, hindi, okay, gusto ko maging fair to. Kasi baka isipin po ng iba dahil nandito si Kuya Dave, is parang pinagtutulungan namin siya. Kaya nga po nandito si Tito Francis, para siya ho yung somehow maging witness, no? Na wala akong pinagtutulungan at patas po ang lahat. Tito Francis, do you agree na walang pinagtutulungan? Wala. Clear po ka, Tekram, ha? So, malinaw na wala pong pinagtutulungan at alam na alam po ni Francis yan dahil nandyan naman sa tabi ni Dave. So walang magaganap na ganon. Baka isipin po nung ibang manonood or yung mga ibang kakampi ni Dave na baka may pagpipilit, no, sa pagsasalita or sa pag agree dun sa mga sinasabi ni June. Kuya Dave, nagpaalam ka na uwi sa inyo at in short, nag-message ka na ganito ganyan, hindi ka na babalik. Tapos nag-live tayo, hinahanap ka nga namin kasi nga hindi ka namin makontak. Nagpaalam ka kay nanay mo na punta kayo somewhere with Tito Francis. So, in short, after nung live natin ka-Tekram na hinahanap po natin si Kuya Dave, kinabukasan ay nagkaroon po tayo ng chance na makausap si Kuya Dave the time, right? Okay, so that was more or less 9 in the morning. So may video naman po tayo niyan. At nagkausap po si Tito Poren at si Nanay Apple. Right? Ando ka na nun, di ba? Ayan guys, makikita po natin dito pinapaliwanag ni Tik John yung unang pangyayari, no, nung si Dave ay nagpaalam. So sana lahat ay makinig po tayo dito at dito po natin maunawaan yung mga pangyayari, no? Doon po sa mga sumasawsaw, no? Dapat maunawaan po natin itong pangyayari na ito. Ito po yung ipapaliwanag ni Tik John. Pwede ba manggaling sa'yo? Ano yung napag-usapan nyo ni Tito Poren? Yung po mag-uusap po dito sa barangay ko. Para matapos na rin po yung ano yun. Kasi yun din po yung parang po hindi po yung kami. Lang, bubulong ka eh. Okay. Pakiulit kuya. Yan po dito yung napag-usapan po dito ng ano na yun, yung dito po sa barangay. Na dapat po, pag kukunin po yung mga gamit ng dito, tapos yung closure po na pipirmahan. Pipirmahan. Apo. Para yun dito. Para okay na. Okay? Kasi ka-Tekram, conflicting kasi nung in-interview po kasi ang ating Kuya Dave, no? Medyo awkward lang to kuya kasi
medyo, alam mo na, alam mo yung, Opo, maging awkward po talaga yan para kay Dave. Kasi sa pagkakataon na yan, siya na mismo nagsasabi ng totoo at taliwas doon sa mga sagot niya doon sa mga nakaraang interview niya doon sa kabila. Kaya medyo nahihiya siya, pero sinasabi pa rin niya yung katotohanan. Ang lumabas po doon is parang misunderstanding. Parang ganun po. Pero ang ano po talaga nun, i-check message ko si mama. Hindi po ako pupunta kasi doon po walang po sasakyan. Pero yun dito. So ayun, sinabi na rin po ni Dave yung totoo. Taliwas doon sa sinabi ni Ninang DC niya na nagpunta sila sa barangay na may dalang DSWD, may dalang mga pulis, no? Hindi po natin alam kung saan po galing yung impormasyon ni Ninang DC niya. At ngayon pinapabulaanan ni Dave na hindi po totoo ang lahat, no? Sinabi lang niya dito na misunderstanding. Hindi po pumunta. okay. So, gusto lang natin i-clarify, kasi Katekram, ito po yung pinakaunang mga So maliwanag na sinabi po ni Dave na sila po yung hindi po nagpunta, no? Hindi po natin alam kung papaano po nasabi ni Ninang DC niya yon na nagpunta pa sa barangay at may dalang DSWD at may mga pulis pa. So napakatindi noon, no? linaw sa'yo ng usapan ay dito sa barangay, kasi nga sabi ni Tito Coren mo, para maayos na. Okay? Magkapirmahan dyan na si Kuya Dave ay hindi na, wala na siya sa guardianship ni Tatay Ram at nasa iba na. Okay? At after that, kukunin yung mga gamit. So, clear yun sa'yo, Kuya. Okay? So, kasi, may ano po kasi tayo ng Katekram, meron po tayong footage ng pag-uusap. Kaya kahit kahit na anong sabihin ni Kuya Dave, halimbawa na hindi totoo, meron po tayong may papakita. Okay, gusto mo nang panoorin pala. Kasi hindi, so clear sa'yo. Ano na po, ang takot ko sa Okay. So clear na malinaw. Kasi So makikita po natin dyan, gusto po ni Tik John na ipapapanood kay Dave yung kanilang pag-uusap na private. Pero naka-video po yun, pero hindi nila nilalabas yun. No, ang ibig sabihin po ni Tik John, kung sakasakali man na meron pong sasabihin si Dave, no, meron po silang ipapakita na talagang sinabi po yun ni Dave. At dyan sa pagkakataon na yan, hindi na po niya kailangan na panoorin pa dahil alam naman niya yung pag-uusap na yun. pero nung tinanong ka, sinasabi mo na immature kami, ayaw namin kami yung hindi sumusunod. Kaya lumala po yan. Alright? Gets mo yung, syempre yung So yun guys, yung pagkasabi na immature ang Manalastas, nung in-interview po siya ni Ninang DC niya, pero ang katotohanan po ay alam ni Dave lahat. Pero hindi po natin malaman kung bakit nasabi niya yung ganung mga bagay patungkol laban sa Manalastas. Di ba Katekram, may implication po kasi yun because of that. So, at that Malaki po talaga ang naging kaguluhan noon nung sinabi ni Dave yun. Alam naman niya yung katotohanan, pero pinili niya na sabihin yung laban sa Manalastas. Hindi natin alam kung sinusulsulan ba siya noong mga time na yon or talagang siya lang, kusang loob. Hindi natin alam. ang lumalabas pa is sinisira natin ang imahe ni Kuya Dave in public. Tama, marapat lang na sabihin ni Tik John yung mga pangyayari mula sa simula hanggang sa ngayon, hanggang sa pagkakataon na yan, no? Para maunawaan ng mga viewers sa kabilang panig, sa Tikram community, na ganun po yung pangyayari. Kasi po maraming mga nagsasalita sa mga comment section na
mababasa po natin na laban sa Manalastas, no? So ito po yung malinaw na kasagutan. Mag-aayos. Walang pag-uusap, walang settlement na nangyari. Kami naghihintay lang kami dahil may pag-uusap tayo nga na ganito, na mag-uusap sa barangay, hanggang sa kung saan na nakarating ang issue. So yun lang katekra kaya ako po in-establish yun is para makita ho natin sa kabuuan nung istorya kung bakit pa po umabot sa ganito. Okay? Kasi parang ang lumalabas pa is sinisira natin ang imahe ni Kuya Dave in public, which is kagusto nga po namin that day mismo is maayos na, masettle na. Ang kaso, ang nangyari, Hindi mo punta. hindi pumunta. Okay? So, sinong immature? Medyo may segue si Tech Jun, no? So makikita po natin dyan, no? Nung sinabi po ni Dave na immature ang Manalastas, ngayon, pinapaalala sa kanya ni Dave. So wala pong naisagot si Dave, no? Bagkus ngumiti lang siya dahil alam niya na mali yung mga sinasabi niya noon nung siya in-interview. So ganun pa man, makikita po natin sila na maayos na. So clear tayo doon ha, na naging clear ang usapan nyo ni ano. After that, Katekram, is kinagabihan ba yun? Yung nag-post ka ng public video. So kinagabihan po Katekram ay naglabas po si Kuya Dave ng statement po niya. At kung naalala po ninyo, ay nung akin pong pinapanood during live, yung pong statement ni Kuya Dave, nasabi ko po doon na maaaring merong si Kuya Dave dito sa statement, pero hindi ako naniniwala na si Dave lang yung sa statement na yon. Okay, malakas po ang aking kutob na hindi lang po si Kuya Dave yung po. So tama po yung sinabi ni Tik John, no? Kahit po yung mga viewers hindi po makapaniwala na nasabi ni Dave yun sa Manalastas or doon sa nag-alaga sa kanya. Sa statement na yon. Okay, malakas po ang aking kutob na hindi lang po si Kuya Dave yung po nagsulat. Okay? So kung pwede pa akong mag-interject masyado doon. So ano ba yung totoo? Yes po. Kung tatawa-tawa dyan. Ano pa yung sagot ko kanina to? Ganun din po. So, na hindi lang si Kuya Dave ang nasa likuran ng sulat na yon. Mayroong iba. Huwag na natin. So malinaw na po sa atin na hindi lamang si Dave yung nagsulat doon sa kanyang pahayag, doon sa unang live niya. So maari na merong nagsulat na iba doon. Hindi man kay Dave lahat, pero meron siyang sinundan or nagdagdag doon sa mga sinabi niya. Collaboration, parang ganun. O paano ba? May nag-interject, paano ba? Parang ganun to. Ayun. Edit to. Edit. Okay. Ayun. So in short, Malinaw na po sa atin na kasi edit po pala. Again, yung ninang mo, wala daw. Walang anuman o sino man ang minotify niya. Po. Oo. So, again, hindi totoo na ikaw lang. Kasi nga, Katekram, ang akin po kasi doon is yung statement is a agenda. Isa ho siyang agenda na pagmukain ng Manalastas family ay salbahe. Okay? It's a clear agenda. Ayun, malinaw na po sa atin na talagang agenda po talaga nung kabilang kampo. So malinaw po sa atin na yung sinasabi ni Dave doon sa live na yon ay hindi lamang nanggaling sa kanya lahat. Kumbaga minodified ayon kay Francis. Ayun po, malinaw na po sa atin. Pero mamaya na lang to para isa na lang pala. Sige, okay. So basta clear yun, Katekram, ha? Medyo awkward lang kasi talaga to, Katekram, kasi nararamdaman ko yung position ni Kuya Dave. Medyo, alam niyo na,
mahirap po talaga. Pero yun nga, commended na umarap pa rin si Kuya Dave in spite of that. Whew. Bigat din ang aking ano. Okay. Base din dun sa usapan ninyo ni Ninang Daisy mo that time, nung tinanong kanya na totoo ba yung like 80,000, tinanong kanya about doon, at para bang yung sagot mo is para bang hindi totoo. Naalala mo yun nung tinanong ka ni Ninang Daisy mo na dito? Tanong ni Ninang Daisy mo about dun sa totoo ba na pinadalan ka ng 80,000 ba? Basta somewhere ganong amount, okay? So, ang tinignan mo si Ninong Francis mo at totoo ba? Para bang ang ano mo is ang dating is pinabubulaanan. Ganito. Yung Parang hindi sila sangayon ba? oo, pinabulaan o hindi ka agree na napadalan ka ni Ninong Francis mo ng ganong amount. So, ano ba yung totoo? Yun ba yung totoo o hindi? Ito po. Totoo. Okay. So, Ayun, malinaw po sa atin na yung 80,000 mahigit na ipinadala. Ngunit nung in-interview si Dave doon sa in-interview ni Daisy ay pinabulaanan niya. No? Pero ngayon, maririnig po natin na sinasabi niya na totoo po yung padala na yun. at sinisira ka lang namin. Okay? So kasi nga, ang lumalabas, kasi napag-usapan naman po ito katekram between Ninong Francis. At lahat naman po ito napag-usapan. This is to clarify lang naman in public. Okay, para po tapos na po ito after this. So, at naging malinaw po doon na hindi po dapat yun nangyari. At dahil siyempre may guardian po ang ating Kuya Dave that time, mas maganda ho na alam po ng magulang. At kung meron mang na-open up na problema ang Kuya Dave po sa inyo, is bilang ninong, is ikulab nyo dun sa guardian para mapagtulungan po ninyo na gabayan yung bata. Okay? So, ayan. Okay ka pa, Kuya? Sure? Okay. Pag-usapan naman na, i-clarify lang natin ulit, Kuya, yung subject about maltreatment o minamaltrato, okay? So, pwede Kuya Dave, ikaw na lang ang magpaliwanag kasi pinag-usapan naman ko sa barangay kasi baka ang dating puro ako salita. So, Kuya, go.